February 20, 2014, nang maganap ang isang hindi inaasahang insidente sa pamilya Sharma sa isang maliit na bayan ng Agra sa India. Ito ay matapos paslangin si Neelam Sharma, asawa ng isang batikang journalist at editor ng Hindi daily newspaper na si Vijay Sharma. Bago ang insidente ay tahimik silang naninirahan at namumuhay ng simple ngunit nakakaraos naman sa pang-araw-araw na gastusin. Subalit hindi inaasahan ni Mr. Sharma na isang araw pala ay sarili na niyang asawa ang iulat niya sa mga pahayagan. Ito ay matapos pagsaksakin ng asawa nito hanggang sa matay at walang sino mang nakakaalam kung sino ang may gawa sa karumal-dumal na krimeng ito. Ang suspect ay malayang nakakapagpagala-gala pa rin, subalit lingid sa kaalaman nito na may isang parot pala ang nakasaksi sa ginawa nitong krimen. मम्मी को आशु ने मारा था। हाँ हाँ, मम्मी को किसने मारा? मम्मी को किसने मारा? Pagbungad pa lang ni Mr. Sharma sa may pintuan ng kanilang bahay galing trabaho ay agad na napansin nito ang kanilang aso na duguan at wala ng buhay. Kaya naman agad itong nakaramdam ng takot o kutob na baka may masamang nangyari sa kanyang asawa. Kaya naman agad itong tumakbo sa loob ng kanilang bahay at agad na hinanap ang asawa nito. Subalit kahit na anong pagtawag niya sa pangalan ng kanyang asawa ay hindi ito sumasagot. Hanggang sa mapansin niya ang mga bakas ng dugo na malapit sa may CR sa kanilang bahay. Agad itong pumasok doon at doon nga ay tumambad sa kanyang harapan ang duguan at wala ng buhay ng asawa nitong si Neelam Sharma. Agad naman na gumawa ng aksyon si Mr. Sharma at agad na sinabi ito sa mga kapulisan. Ngunit sa kasamang palad, noong simulan nila ang investigasyon ay wala silang makitang lead o anumang posibleng maging ebidensya sa kung sino ang gumawa sa karumal-dumal na krimeng iyon. Galit at napapamugtong hininga na lamang noon si Mr. Sharma dahil sa resulta ng naunang investigasyon. Paglipas pa ng ilang mga araw ay tila ba lumalabo ring mabigyan ng karampatang hustisya ang nangyaring krimen sa asawa ni Mr. Sharma. Pero isang araw ay biglang bumisita ang pamangkin ng biktima na si Ashutosh Goswami o mas kilala sa pangalang Ashu. Pagpasok pa lang nito sa loob ng bahay ng pamilya Sharma ay ang alaga nilang parot na si Mitu ay aligagana at para bang takot na takot. At noong magawi nga si Ashu sa tapat mismo ng ibon ay tuluyan nang nagwala ang ibon at hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Nakita o napansin naman ito ni Mr. Sharma at ng mga anak nito. Kaya naman doon sila nagkaroon ng hinala. Makalipas pa ang ilang mga araw ay napansin din ng pamilya Sharma ang pagbabago sa kanilang alagang parot. Matamlay ito at hindi na rin masyadong kumakain. Marahil ay bunga ito ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na amo. Sa unti-unti namang pag-usad ng kaso ay nagbigay naman ng salaysay ang mga otoridad at sinabing hindi malayo na malapit lang sa kaanak ng biktima ang salarin. Dito ay nagbigay ng 3 pangalan ang mga otoridad at isa na nga dito ay ang pangalan ng pamangkin ng biktima at ito ay si Ashu. Sa hindi ulit inaasahang pangyayari, habang napagkukwentuhan ng pamilya Sharma ang 3 pangalan na binigay ng mga otoridad ay bigla ulit nagwala ang parot na si Mitu nang marinig niya ang pangalang Ashu. Sa labis na pagtataka ni Mr. Sharma at ng mga anak nito ay inulit-ulit nilang sambitin ang pangalang Ashu sa harapan mismo ng parot at nagulat na lang sila nang biglang magsalita ang ibon at sinabi ang mga katagang Usnemara na ang ibig sabihin sa salitang Ingles ay he killed o siya ang pumatay sa Tagalog. मम्मी को आशु ने मारा था। हाँ हाँ, मम्मी को किसने मारा? मम्मी को किसने मारा? Agad namang nakarating sa mga otoridad ang naging pahayag ng ibon. Subalit
ayon sa isang law professor na si Irene Morphy ay hindi maaaring i-admit ang salaysay ng parot o kahit anumang hayop dahil nangangailangan pa rin ng mas matibay na ebidensya para mapatunayan ang mga ito. Subalit dahil na rin sa gustuhan ng pamilya at ng mga otoridad na malutas na ang kaso ay inanyayahan ng mga pulis si Ashu para isailalim sa tinatawag na interrogation. Agad namang pumayag si Ashu at kusang loob na sumama sa mga otoridad. At pagkatapos nga ng ilang mga oras ng pagtatanong sa suspect ay sa wakas ay napaamin din ito sa nagawa niyang krimen. Ayon sa binitawang salaysay ni Ashu sa mga otoridad ay ang plano lamang niya umano ay limasin lamang ang mga pera at alahas ng biktima. Subalit nakita umano ito ng biktima kaya naman sa kanyang takot na baka isumbong niya ito sa mga pulis ay pinagsak na lamang niya ito hanggang sa malagutan ng hininga. Dinamay na rin niya ang alaga nilang aso dahil wala itong tigil sa pagtahol. Pero naging lingid sa kamalayan ni Ashu na naroon lang pala sa isang sulok ang parot na si Mito at tahimik lang na nagmamasid. Nadamay man ang aso dahil na rin marahil sa pagprotekta sa kanyang amo ay naging ligtas naman ang ibon na siya pang naging susi upang malutas ang kaso o mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang amo. Patunay lamang ito na kahit hayop man sila ay marapat lang nabigyan natin sila ng halaga dahil balang araw ay makikita din natin kung gaano tayo kaimportante sa kanila. Kagaya na lamang ni Mito, hayop man siya sa ating paningin ay bayani namang maituturing. Hanggang dito na lamang siguro at sana ay nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, agbyag!